Ibang tao ay talagang maganda. Makinang ang ating dagat. Nasa lahat ka na, malinaw pa, kita mo ang ilalim. Kita mo ang buhangin sa ilalim ng dagat. Ang damuhan ng araw, napakalinis. Hanggang 2060, masagana ang aming nayon dahil sa una masagana ang isda. Hipon, ayungin, lahat ng bagay na kinabubuhay sa dagat na nahuhuli, halos masagana. Isa pagugulay. Noon niyan tatanim kami ng talong. Ang bata naman pa ng inero. Hindi naabot ng Disyembre, hindi na mamatay. Tagal ang buhay ng halaman ng kalabasa nga, matalang ang spray. Walang gamot-gamot panahon eh. Eh sa daan sa bukid, naabot ko yung tatay ko. Magbabayo ng pakwate yung dahon. Pipigay yung stumba. Sasalay, yun namin bubomba sa palay. Ang aking pong itik noon ay nasa 5,000 na. Ay halos po, dahil ko pa ho ang nag-abroad. Noon ho, ang panahon yun, mga 1999 nagsimula hanggang 2009. Kami ho ay ang panahon yun, hindi ko pa siyang ang itik ko po ay 5,000. Alis po ang gastos lahat ng lupa, ganyan, sa kain, kuryente, basta neto po ako ng 3,000. Parang yung mahalaga po ang 3,000. Lang ha, janitor pwes na kumakain. Pag naman similya na, naglalangoy na, ang isda, neck fish naman ang dumadali. Kaya halos ang 50% ng similya ng isda, kay ayungin, saka yung tilapia, ay hindi na maka 50% ang natitira. Halos 20% na lang ang mga nangyayari ngayon. Hindi lamang sa lawa, maging sa kabundukan, maging sa kapatakan. Sa kabundukan, tinago ang ating punta. Sa kapatakan, nagsulputan yung ibang establishmento, industriya, na dumagdag sa pagkasira ng lawa. Itong mga basura ng ilit natin. Basura sa tubig, mga kemikal na halos sa tubig, dagdag pa yung pagkakaluma ng ating lupa. Sa tuwing umulan, sa tuwing aagos, dala ng tubig sa ilog ang basura na naiipon sa lawa. So ang lawa, kung wala siyang pagsisidlan o paglalabasan ng basura, mananatilit na dito.
So, ganun din yung responsibilidad sa tao na kung may basura, naipon dito, responsibilidad sana niya, siya yung nakasakit. Yeah. Ang problema lang na mag-iitik ang dahilan. Ang unang-una, yung kasi pinagbawal nga ang pangangahig ng mga bangka, nasisira daw yung mga koral, kaya kami napatigil. Kaya isa pa na, sobrang dami na mag-iitik, kaya wala nang bumili na iglog, hindi na kayang bilhin. Kaya sabi-sabi, hindi na kami napatigil. Ay, bandang huli, wala nang pati, kumuha na iklog nung araw. Ang mahal ang pitch, mura naman na iklog. Ang problema naman na mag-iitik, yung pakain lang naman. Yung kagaya ng suso. Kasi ang suso, paano ng pampalamig ng katawan ng itik yan, ang paganda ng iklog. Eh kung wala suso, pwede rin naman pag wala suso. Eh hindi lang nagtatagal ang iklog. Gawa ng kulang ang kanilang pagkain. Kasi masyado mabilis na katawan ng pit ng itik eh, pakain. Kaya ang itik namamaya sila. Aba yung kakainin ko bukas ngayon pala ang iniisip ko na eh. Hindi kagaya nung kakainin ko bukas ngayon pala ang nakapirpir na. Kasi pag ako'y humuli ng 5 kilo, ibibili ko na kagad ng bigas at baon ng aking mga eskwela. Dahil ngayon, mga anak ko nakakadanas diyan, mga lakal. O para lang sila may pambaon. Ganun ang kahirap ngayon na sitwasyon. Bakit nagkakaganito ang ating lawa at nakikita natin ang karumihan ay patuloy na nagaganap? Ano ba ang mga solusyon na dapat nating gawin? Ano ba yung aakmang solusyon na pwede nating sabihing pangmatagalang solusyon na manumbalik muli ang kasiglahan ng ating lawa o yung yaman ng ating lawa? Kaparaanan doon sa mga problema nito ay unang-una yung paglilinis ng ating kalikasan kasama na ang ating lawa. Bagaman na ito ay napaka laki ng gagampanan, hindi lamang iilan kundi ang buong komunidad ay inaasahang makipagtulungan at nasumagana at manumbalik ang yamang dagat na siyang pinagkukuhanan ng pangunahing pamumuhay ng ating mga isda. So ang unang hakbang na iniisip ko rito ay ang pagtatanim ng mga punong kahoy na aakma base sa klase ng lupa ng easement ng ating karagatan o ng ating lawa. Ganon din sa ating baybayin o dito sa ating riverbanks na kung saan nangangailangan din ng mga punong siyang hahawak upang mapatibay at nang magkaganon kung may bahang dumarating na dumadagos dito ay maiwasan natin ang soil erosion kung saan itong ating mag-iitik ay siyang gagampan doon sa pag-aalis ng solid waste natin at yung mga contaminants, yung mga burak na nasa ilalim ng lupa o ng dagat ay kinakailangang malinis at mabuhay muli yung sintas ng dagat na kailangan ng ating similya ng isda. Ito ay yung baybayin natin ng lawa ay gawin nating parang i-reforest natin, lagyan natin ng akmang puno na kung saan talagang ito ay magsisilbing barrier sa pagsulong at paglaki ng tubig sa dagat. At ito po ay hindi na pupunta sa katihan o doon sa kataasan dito sa ating bayan. So kapag ka ito ay mistulang burol o mistulang forest, dito na po papasok yung ating yung immediate relocation ng ating evacuees kung meron kaganapan o
may mga sakuna o pagbaha dito sa atin dahil ito po ay mataas na lugar na. Sa pamamagitan ng pagkakahig ng suso at dito nilalagak yung mga itikan din nila at ito po ay tataas base ron sa ating inaasahang panahon. Ating kailugan ay dapat may ayos din sa pamamagitan ng flood control o waste trap na kung saan yung tumatapong malalaking bahagi na galing do sa kataasan o yung mga contaminants o itong mga puno na nadadala o naaanod ay magigiling natin kung makukuha natin, matatrap natin doon sa isang pwesto ng bawat end ng kailugan papuntang lawa. Ang dredging din po ng ating kailugan ay lubhang kailangan at dito po natin magagamit yung tinatawag nating ecotourism. Yung ating mga bangkero na wala nang mahuli pansamantala sa ating lawa habang inaayos ay sila po ay mamamalakaya ng mga turistang dadayo rito sa atin kapag maganda na yung kailugan. Naway ang pagtataguyod ng kagandahan ng kalikasan ay magsilbing gabay ng ating bagong henerasyon at makapagdulot ng tunay na kaligayahan, kasaganahan dito sa ating bagong tanaw ng pag-asa.